Kasunod po ng surot, may bagong gumagapang na problema sa NAIA. Nako! Daga na nahuli kam naman sa kisame ng Terminal 3. At tinutukan yan ni Tina Panganiban Perez. We're at Terminal 3. Excited si Curb na bumiyahe pa Singapore para manood ng concert ng international pop star na si Taylor Swift. Pero gumapang daw ang kilabot sa kanya matapos mag-viral ang mga post ng mga pasahero sa NAIA na pinapak na mga surot. Kung di kasi titingnang maigi, di agad mapapansin ang mga surot na sumisilip-silip na pala sa maliliit na Kadiri. Aya! Aya! Baboy nyo? ng ilang Joylyn Legaspi, salamat po. upuan sa NAIA. We're at Terminal 3 sa NAIA. Initial concern nga namin after immigration is upo ba kami sa yung mga seats because of the surot issue. Pero pagdating niya ng madaling araw sa airport, ibang peste ang kanyang naabutan. Bigla na lang nagtinginan yung mga tao sa ceiling. Biglang lumabas yung daga. Nilibot niya yung buong lighting fixture. Ano yan? AI lang yan. Entertainment para pag na-board ka saka antay sa aeroplanong na late dahil sa... baka Cebu Pacific pa kayo. Hindi, entertainment lang yan. Dun sa gate. So they went back and forth eh. Nangangamba si Curb sa sasabihin ng mga dayuhan tungkol sa ating airport. Granted, wee hours of the night, so that's like 1 a.m. kanina. But we're assuming na may maintenance naman, di ba? Especially din, international wing yun. So hindi lang naman Pinoy yung mga nandun, di ba? So what will it tell yung mga foreigners na magta-travel sa Philippines at aalis from the Philippines? Sabi ng ibang pasahero, Siyempre, Kadiri, kahit paano, Kadiri! dapat maging malinis ang airport, spaces naman dito sana sa atin, maging maayos sana ang pagpapatakbo nila. Medyo, hindi siya nakaka-proud as a Filipino kasi, I think syempre, so. I believe, isa tayo. I believe! Talagang parang pang pageant. Hindi siya nakaka-proud ng Pilipino. I believe. Call center siguro to. Kulang ka ng starter pack. Aside from sa headphone, kailangan may hawak-hawak kang Starbucks. Tapos, I believe. Ganon. Sa mga worst airport sa buong mundo. So, I think the government should take action. Yeah, I think so. I think. Kung anong pwedeng gawin, like, as in, I think the government should do this because yung paglilinis ng mga upuan. ang sabi ng Manila International Airport Authority, there's so many mga concessions with restaurant, most likely. so bali ang hinala niyo po, sir, kasalanan ng restaurant pa. Alam mo, yan ang problema sa ating mga opisyal. Hoy! General Manager Eric Ines! First step for improving is to accept na may mali kayo. Sisihin mo pa yung mga restaurant? Kaya nga nagbabayad dyan, di ba? Tama, mali. Kaya nagbabayad dyan ng renta. Saan napupunta yung renta? Ang bihira. Makinig kayo ha. Ikaw, makinig ka, Mr. General Manager Eric Ines. Simpleng logic lang to, kapatid. Simpleng-simple lang. Bakit kanyo? Meron tayong budget for maintenance. Asan na yun? Di ba? Ngayon, may mga restaurant, tama ka, maaaring may mga, dyan, may sobrang ulam, sobrang tae, ganun, halo-halo na dyan. Pero nagbabayad sila ng renta. That rent is for you to maintain cleanliness. Di ba? Kaya nga, para makapagbayad ng mga janitor, ng maintenance, asan yun? Yun ang kasi baka sabihin ng iba, masyado naman kayong, surot lang naman yan, tsaka daga. Sa bahay nyo, meron naman kayo yan. Kunwari pa kayo. I understand. Di ba? Yung mga kasi yan, may mga
tagapagtanggol ng mga esimada vlogger na napaka-OA naman. Surot lang naman yan, tsaka daga. Para naman wala kayo sa bahay niyan. Gago! Ang punto dito, merong budget na nakalaan dyan na maintenance na ang tanong, saan napupunta? Kung parang ang reasoning mo lang pala para sa bahay, pambihira, bakit? Nagbabayad ho ba ng tao? Kung mag-require ako, bisita. Pagpasok ko, kunwari lang sa isang bahay, sabihin ko, bakit ang daming ipis at daga dito? Magagalit ako kung may-ari ng bahay. Bakit? Nagbabayad ka bang maintenance? Nakikibisita ka na nga lang, nirereklamo ka pa. Tama, mali. Pero kung ikaw, tayong mamamayang Pilipino, nagbabayad tayo ng tax, except yung mga ensimada vlogger kasi di naman yan dinedeclare yung binibigay sa kanilang pera. So, hindi nila binabayaran ng tax. Diba? Tapos sasabihin ninyo, wala tayong karapatan, questionin yan? It could be from the concessionaires. Most likely. Matapos mag-viral ang video ng daga rito sa NAIA 3. Wala kang silbi, mag-resign ka na lang. Most likely. Hindi, alam mo, ako maiintindihan ko pa, Mr. GM, kung sasabihin mo, I'm sorry. We will do something about this. Yun, okay lang. Tanggap natin yan kasi, alam mo yun, lahat naman tayo nagkakamali, nagkukulang, okay lang. Hindi. Ang dating, sinisi mo pa restaurant. Tapos sasabihin mo, most likely, sila may kasalanan. Kaya walang asenso itong bahay na ito Kesa na aminin na may pagkakamali, magtuturo. Yun ang totoo. Agad iniutos ng Manila International Airport Authority sa mga taga-NAIA na inspeksyonin hindi lang itong Terminal 3, kundi lahat ng paliparan. Kanina nagsagawa na ng inspeksyon ng ilang opisyal ng MIAA at NAIA sa Terminal 3. Pinare-review rin daw ang mga kontrata sa pest control sa mga airport. Tiniyak naman ng MIAA na araw-araw nililinis ang NAIA. Every day, every non-peak. Parang hindi naman, halata. Ay, nako. Non-peak hours, usually past midnight. Naglagay na rin ng mga bagong gang chair sa terminal. Nauna nang tinanggal ng Manila International Airport Authority ang ilang upuan sa NAIA upang linisin at i-disinfect. Posible raw imported o nadala lang ng mga biyahero. Tingnan mo, pati yung surot, imported lang. Hindi, isipin nyo ito, mga katarantaduhan ito, no? Una, yung daga, wala, galing yan sa restaurant. Kasalanan ng mga restaurant yan. Pangalawa, itong surot, kasalanan ng mga pasero yan. Binitbit nila yung surot sa ibang bansa. Paano nyo nalaman? Nag-Japanese ba? Baka naman nag-English yung surot. I'm gonna eat you. I'm gonna bite you. Diba? Ano yun? Nag-English? Para masabi ninyong galing sa ibang bansa yung surot. Tindi nyo rin, ano? Sa ibang bansa ang mga surot dahil mas malalaki raw sa karaniwan ang mga ito. Matatanda. Kaya malalaki yan kasi ang tataba ng mga nakagat yan. Hindi daw pangkaraniwan yung surot malalaki kaya sa imported yung surot. Gago. Kaya matataba yan kasi marami nang nakaing dugo yan. Hindi, alam nyo ba na lumalaki kasi yan pagka mayroong mga parang kaaning garapata? Pag kumain ng dugo, lumalaki. Ang sarap kayang butasin nun, yung mga garapata sa aso. Tuwan-tuwa ako nun, nung may askal kami. Pag nakakakita ako, tuwan-tuwa, ginaganong-ganong ko pa. Lambot-lambot nun, di ba? Ginaganong-ganong ko pa yung dirin-diri yung jowa ko nun Nakaputay jowa, ayop. Hindi, kasi nung high school pa yun, di naman pala high school, college. Nung nag-living kami nung jowa ko nun, wow, living talaga lang, ha? Ako naman, si Dugyot, yung aso namin, yung askal namin, merong mga garapata. Kinukuha ko, tapos binibigay ko sa kanya. Baboy! Oyak! Ganun-ganon, no? Yun, iniwan ako dahil sa garapata. Ayop.
O, tapos, yung may gagarapatang ganun, di ang taba-taba, tapos tinutusok ko, biglang, push, gaganon yung dugo. Try nyo. Oh, mga surot, mga Italian, no? Iba-iba yan. May Italian surot, Japanese surot, Korean surot. Ginagago tayo. Alam mo, ginagago tayo ng, ng pamunuan ng NAIA. Ang nagkaroon nga kamakailan ng surot outbreak sa Paris, France, ganun din sa South Korea at Hong Kong. Nadamay pa pala tayo. Sa madaling salita, hindi pala tayo ligtas sa pandemya ng mga surot. Ang dahilan niya kasi may outbreak ng surot sa Korea, outbreak sa surot sa France. Damay tayo. Ay, niya, no? Hindi, alam mo, kasi ito talaga kwento sa akin to. Ito, seryoso na to. Kwento sa akin nung isang kakilala kong opisyal dyan sa airport. Nang tinatanong ko kasi, sabi ko, bakit ganun yung yung bus nyo? Bakit naman sinabing yung surot daw galing sa ibang bansa? Sabi, hindi, alam mo, totoo, galing sa ibang bansa. Kasi yung pagkagat ng surot, sabi, anyo nga sa'yo? Kamsamnida. Sabi ng surot kamsamnida. Masarap daw kasi yung dugo. Kamsamnida. Kaya pala na-conclude nyo na galing sa ibang bansa yung surot. Oo. Nagsalita yung surot Kamsamnida. Ayun na yung official na kausap ko, ginagago ko Yeah. Puro kalokohan na lang tong, alam mo tong NAIA na to Mula nung nawala si Pangulong Duterte, naging kalokohan na, no? Grabe, no? Galing sa New York kasi number 1 problem actually, even the surot is starving. Maraming gustong umalis sa US. Punta ng Pinas, Hindi, alam mo, ito. Baka sabihin nyo, ginagawa natin biro lahat Hindi naman po. Ang atin lamang po kasi, may prueba ba sila na gumaganon-ganon yung surot? Kung gumaganon-ganon yung surot, Indiano yung surot. Ganon-ganon yung surot, Namaste! Sabi ng surot. Wait na, seryoso na ako. Ninyo. Hindi, ito lang. Kahit pa galing sa ibang bansa yan, kahit galing pa sa isang outbreak yan, dapat po, handa tayo. Kaya nga tayo may budget for maintenance. Napunta na lahat sa ayuda? Yung budget nyo, wala na kayong pang maintenance? Wag natin gawing dahilan yun. Kasi napaka tinding palusot yun. Hindi kasi galing niya sa malamang niya, surot na yan sa ibang bansa galing yan Kaya ngayon, ganun talaga Anong gagawin natin? Kung talagang totoo, sabihin na natin totoo mantakin mo, nag-aeroplano pa yung surot. Kaya sila nakaupo. Nag-business class kaya yung surot. Ang punto dito, maintenance, maglinis. Kasi, alam mo, eto babalik na naman tayo sa Japan. Nakakabuisit kasi itong Japan, sarap, Sa Japan po, walang biro. Maniwala o kayo sa akin, nandun kami sa zoo. Nagpunta kami ng zoo. Saan ba ito? Sa Osaka ata yun, merong zoo kaming pinuntahan Nakalimutan ko na kung saan banda yun. Nagpunta kami ng zoo. Konti lang talaga yung tao. Walang nakaupo dun sa mga bench. Walang nakaupo walang dumi. Tapos biglang dumating yung maintenance ng Japanese maintenance. Pinunasan niya at saka yung punas niya, hindi yung parang punas sa Pilipinas na parang madaplisan lang. Okay na. Hindi, talagang siya. Pabalik-balik. Binidyo ko nga, hindi ko lang na-upload Na-upload ko ba yun? Kasi grabe tuwan-tuwa ako. Nung pinupunasan, sabi ko, huy, wala namang umupo dyan, ba't mo pinupunasan? Kaya hindi ako marunong mag-Japanese Stop it! Amin ko sana, wala namang umupo dyan, ba't mo pinupunasan?
Daig mo pa yung sa SM eh. Ano sa SM? Kahit hindi nagusot, inaayos. Diba, hoy, kayo mga taga-SM, kunwari meron kaming tiningnan. Gininato ko lang ha. Halimbawa to, maayos yan. Maayos yan, kunwari. O, yan. O, tiningnan ko lang. Makita nga. O. Binitawan ko. Lalapit yung sales lady. Parang, wag mong hawakan yan. Mahirap ka lang. Wala kang pera. Wag mong galawin yan. Hindi ko alam kung anong prinsipyo ng mga taga-SM at ganun sila. Meron ba tayo nanunood dito mga taga-SM? Ba't yung hinawakan lang naman, hindi naman ginulo, hindi naman ginusot, pero parang kumakaano kayo, parang dirin-diri kayo. Ako nagtatanong lang ako sa mga taga-SM, ha? O baka naman, kaya nyo ginagawa yung para lang masabing sa video, sa CCTV, bisi-bisihan kayo. O tapos susundan ka pa. Nakakairita nga eh. Sa totoo lang, pag may gumagano sa akin, lalo kong ginugulo. Guguluhin ko muna dito. O, tapos lilipat ako sa iba para hindi na siya makasunod. Oh, maniwala ka eh. Minsan may topak din ako eh. Lalo na ginaganyan-ganyan ako. Maniwala kayo sa akin, lalo kung ano eh. Oh, tapos, hindi, alam mo ba't ko naikwento yan? Kasi, dire-relate ko lang sa Japan. Sa Japan, hindi naman yung pag nag-aayos ka. Sa Japan, yung linis, grabe ho. Mayat-maya, matatawa ka nga eh. Kasi even elevator, alam mo yung elevator, mali-mali, escalator, yung hawakan, hindi ba? Yung mga matatanda doon, grabe maglinis ng hawakan. Although mayroon naman talagang pag-aaral na madumi yun, hawakan. Pero sa atin, may bubble gum na, may tae pa. Okay lang eh. Pero sa Japan, grabe yung punas at matatanda yung nagpupunas. So anong point ko? Simple lang. Nagbabayad po kami ng tax. Meron pa nga tayong terminal fee. Di ba? May airport tax pa. Hindi, eto nga, this is something very, very funny. Alam mo ba sa Pilipinas lang lintik na terminal fee na yan? Pati airport tax. Yung happy-happy ka na nakapag-check-in ka na. O, nauna ka sa pila, check-in ka na. Tapos bigyan sasabihin sa'yo, sir, hindi pa po bayad tong airport tax. Gusto kong tuktukan minsan yung airline eh. Bakit din nyo pa sinama? Bakit kailangan nyo pang ipaghiwalayin yun? Ginagawa nyo lang, alam mo yung pinahihirapan lang yung tao? Hihiwalay pa talaga? Iyan yung simpleng bagay na hindi ko maintindihan sa gobyerno natin sa Pilipinas. Yung madali na lang yung bagay, pinahihirapan pa. Di ba? I think wala na yun. Sorry it was my mistake. I think wala na ata yung terminal fee. Hindi na ako nagbabayad ng terminal fee. Wala na ata. Nung panahon, nakalimutan ko kailan tinanggal yan. Yung airport tax pala. Yung airport tax talagang yan, nabibuisit ako dyan eh. Kasi, although you have the option of doing it sa online, kaya lang minsan kasi na-overlook mo na yung sa online eh, di ba? Lalo na pag ang dami mong fini-fill upan, minsan na-overlook mo na yung airport tax. Di ba? Ay, travel tax pala ata yun. Oo, travel tax. Sorry naman. Sorry naman, paraw na rin yun. Pero ang punto ko lang dyan, bakit hindi ba padaliin? I mean, hindi ba pwedeng matik na? Oh, isama na sa ticket? Sa total, di ba? Parang isipin nyo na lang. Kunwari, isipin nyo to ha. Kunwari, yung VAT. Ihiwalay. Sir! Kunwari, babayad ka ng pagkain mo, babayad ka ng bibili mo sa mall. Pagbayad mo, sir, pakibayaran mo na tong VAT doon sa kabilang counter. Parang gago. Namamali.